So ito na, naglalabasan na ang mga attack dogs ng mga dilawan. So Liberal Party. Then US ang ibibigay daw kay Trillanes ng pondo. Alam nyo kasi guys, lalo sa mga kabataan, merong liberal party sa US talaga. At alliance yan o parang sister company dito ng mga liberal party natin, yan, mga dilawan na yan. So matik alam nyo na konektado ang US, yung mga Amerikano, yung samahan na yan, yung organisasyon na yan dito sa Pilipinas. So kung meron silang gustong pabagsakin na mga politician o ayaw nilang iupo, gagamitan nila yan ng pera at impluwensya. So itong si Trillanes ay halatang halata naman na tuta ng mga kano. So kapag kumilos sila, yung mga politiko na yan na nag-a-against lalo dito kay dating Pangulong Duterte o VP Sara, matik dapat checkmate na natin yan. Then eto nga yung bagong lumabas na attack dogs, talagang mangangagat at kakagatin si PRRD. Lumitaw na naman sa news etong si Las Cañas at gustong makuha ang atensyon ng mga tao. So magpapaawa effect lang yan. Tapos magkakaroon pa ng malaking paninira kay Pangulong Duterte. So maraming uungkatin yan, sila. Alam nyo naman niya kung paano sila umatake. Iyon at iyon pa rin. So check pa natin kung ano ang napag-usapan dito sa news ng SMNI para malaman natin kung ano ang mga nangyayari. Then ito nga yung ini-interview ngayon sa SMNI, yung influencer siya, tas dati yata nilang nakasama, parang ganon. Binisto na niya yung mga nangyayari. So panoorin natin. Let's go. Sino ba talaga ito si Arturo Las Cañas at bakit mainit ang ulo niya sa mga Duterte? Marami naman natin si PRD or President Digong at si Vicky Sara. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas, no, sa noong 2017. Ito siya ay nagpa-press con, okay? Nag-meet kami niyan 2016, noong December. Kasi yun na nga, nalaman ko na kasi kami isa ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no? Na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no? Sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back no, sa time na nagkaroon ng hearing with Cotabato, ilang So yun, bago tayo magsimula sa kabuuang interview, ito lang ang masasabi ko. Itong mga step na ginagawa o pagpaparamdam na ginagawa ng mga dilawan, ayun nga, Liberal Party, siyempre asama na ang mga pinklawan dyan, yan ay step na nila, paramdam na nila na malapit na kasi ang eleksyon, kaya gumagalaw na sila. So ang strategy, ang simple ng konsepto, sasabay sa away o gulo na nangyayari ngayon between PBBM and Duterte. Tapos syempre may ibang mga step yan, may mga ibang strategy yan, panigurado, para sa personal nilang interes kung paano makakapasok. Pero para sa akin, ang opinion ko dito, mas mahirap pa yung nakaraan
na kung paano to ma-checkmate kaysa ngayon. Kasi napakadali na nilang i-checkmate ngayon eh. Kumbaga, ni-recycle lang nila yung strategy nila. Then kung may madadagdag man dyan, konti lang. Kasi alam nyo, yung mga politiko na nasa likod niyan, boplax yan. So kapag nakinig ka sa turo niyan, mas boplax ka pa doon. So ang gusto ko lang sabihin dito, yung mga kabataan na siyang numero unong target ng mga yan, at wala naman kasi silang ibang gagawin o ibang i-entertain na madaling makuha o malinlang, kundi ang mga kabataan. May millennials, meron Gen Z. Kaya dito sa channel natin, ang numero unong advokasya o vision natin dito ay bigyan ng karunungan ang mga tao. Kasi napakasimple eh. Kapag ang tao o isang kabataan nagkaroon ng pagkakaintindi o marunong umintindi, kahit hindi magkaroon ng sinasabing critical thinking o mas matindi pa doon, basta yung marunong umunawa, marunong humimay, marunong mag-analyze, think and analyze, panigurado malalaman yan yung totoong nangyayari. At yung mga taong gustong magbigay lang ng fake news o namumulitika, in other way, tawag dito, makikita nila mismo kung sino ang totoong politiko o hindi. So kahit anong palabas o kahit anong galing ng strategy na gagamitin ng kabilang partido, ng mga dilawan, ng mga Liberal Party, Pinklawan at mga politikong sakop nito, talagang hindi sila iboboto kahit sino sa mga politiko na yon, kahit anong strategy gawin nila para maengganyo ang mga Pilipino. Kasi may dunong yung tao may dunong yung kabataan na naturuan, na iangat yung antas ng pag-intindi nila. So mapapansin nyo naman, karamihan lang na nauuto nila dyan yung mababaw yung pag-iisip, yung tipong masabihan o makwentuhan ka lang ng konti, makukuha ka na. So marami sila nakukuha ganyan nga sa kabataan. At iyon lang din ulit ang gagawin nila dyan. Pero sa ngayon, attack dogs ang papakawalan nila. Pero pwede rin na nilalakad o ginagawa nila yan. Kasi nga, kailangan na nila mag-ipon ng ganyan. At isang patunay dyan, yung nasa screen natin, na mga page. Siyempre may mga GC na rin yan, may mga groups. Yan ang strategy nila. Diyan nila tinitipon yung mga nauuto nilang kabataan para araw-araw nilang pakainin, ipid ng mga kasinungalingan. At yan ay galing sa mga politiko dito sa mga Liberal Party, Pinklawan, Dilawan, na gustong sirain ang katahimikan at guluhin ang Pilipinas. So dapat maawa na kayo. Para sa makakarinig dito mga kabataan at mga millennials, isa lang ang sasabihin ko. Digital era na. Kailangan matatalino na kayo at may dunong sa panahon ngayon. Kasi kung ngayong sasapit na eleksyon mas dadami pa o patuloy na magkakaroon ng ganyan mga kabataan na nauuto pa rin, mag-isip-isip na kayo, lalo sa mga pamilya nyo. Yung mga magulang na nakikinig dito, i-check nyo yung mga anak nyo. Kung marunong pa bang umintindi yan, alam pa ba niyan yung pinapasok niyan? Kasi karamihan papasok sa usapang politika, makikigalit-galit, nababarkada lang pala, naiengganyo lang. So kailangan may payo ng magulang at responsibilidad ng magulang yan. Kasi parang nung nakaraan kasi nung natunghayan ko yung rally na punong-puno ng kabataan na kasama, naawa ako sa mga kabataang Pilipino.
sobrang naawa ako. Ika nga ni Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. At meron pang mga kasunod yun. Kailangan maging edukado sila. Pilitin nyo maging edukado kayo. Parang ayun ang sumusunod na sentence sa mga ganung ni Rizal sa sinabi niya na yun. So sana hindi na maulit at wala nang maengganyo tong mga ito. Dahil ayan na naman nag-uumpisa na naman ng iba't ibang kaguluhan. Yang lumitaw na si Las Cañas, strategy yan ng mga dilawan na nga si Trillanes ang lumalakad dyan. So dapat mga kabataan, kayo ang susunod na lahing Pilipino. Itong mga nakaupo sa pwesto at yung mga nagseserbisyo sa bayan, tatanda at mawawala sila pagdating ng panahon. So kayong mga kabataan na siyang susunod na lahing Pilipino, kailangan magigiting kayo, matitikas, matatalino. Kailangan sabay kayo sa era, sa evolusyon, sa pag-advance, sa teknolohiya. Kailangan, sobrang kailangan. Late na tayo, pero kailangan natin itong mahabol. So eto nga yung papanoorin natin, buhay na saksi kung paano ang nangyayari na ginagawa nga nitong paninira kay FPRRD. So makinig tayong mabuti, makinig. So start na tayo, let's go. Yan, nakikita nyo yan, si Kiko Pangilinan. Alam nyo kung saan partido yan? Kung di sa pink yellow, basta yan, kalaban yan, matik. Bakit yan lumalakad ngayon? May purpose yan. Sino ang mga kasama niyan? Mga dilawan din at mga pinklawan. Silang magkakasama kahit talunan na, gusto pa ding maupo sa pwesto. Ang simple, ang konsepto ganito, napakasimple. Kung ang layunin lang pala ng mga ito ay tumulong at makatulong sa mamayang Pilipino sa pag-unlad ng bansa, bakit hindi na lang manahimik at tumulong? 'Di ba? Bakit kailangan pa nilang humabol? Kasi hindi naman talaga pagtulong ang nais ng mga yan, kundi kapangyarihan para sa kani-kanilang mga agenda na sila din naman ang tatamasa. Kumbaga pabalat bunga lang na mabigyan ka, mabigyan ka ng ganito, ganyan. Pero sa huli, yari na naman kayo. Lalong maghihirap ang Pilipinas. Lalong maghihirap. Kung i-check nyo ang profile niyan ni Kiko Pangilinan, puro pagpapaawa na at kunyari mabuting tao. Ganun ang ginagawa niyan ngayon. As usual, ganyan ang mga teknik ng mga yan. Tulong dito, mababait. Pero pag nakatalikod kayo, mga asong ulol na naglalawayan sa kapangyarihan. Lahat yan talagang palihim na umaatake o gumagalaw. Sa camera lang yan mababait, pero may mga pinapalakad dyan na mga tao na siyang sisira sa ulo ng mga kabataan at maiengganyo na iboto sila. So panoorin natin Ganda ng ngiti Ayan, si Jokno, si Kabayo.
So yan, nakita nyo, no, nahagip ko lang yan sa profile niya. So alam nyo na yan, yung mga ganyan tactics nila na bait-baitan, tulong-tulong, alam na yan. So dapat maging aware kayo dyan. Madala naman kayo mga Pilipino. Iyan at iyan lang din naman ang gagawin yan. Hindi naman kasi yan magpapakita ng ugaling masama. Ngayon, walang ganun. Eh di nalaman na yung, yung pagkatao nila o motibo. Lahat yan mababait. Parang kaibigan mo. Kunyari mabait, pero tutuklawin ka. Yan din yun. So tuloy natin. Ito na yung sa SMNI na in-interview. reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan ng parang loto na hinihiling niya at the time na presidente si PRRD. So, itong tao na to, no, na namit ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at the time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness dapat po sa mga Duterte, para po sa inyo, tainted. Ayun po, kasi actually nung December, ako kasi po is, may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is, pirmahan ko na agad yung affidavit, pero So nowadays yan naman talaga ang technique talaga. Babayaran ka ng mga politiko o mga oligarko para manlaban o kumalaban sa gobyerno at maghasik ng mga fake news. Katulad nga niyan na magwi-witness at magpapanggap na Davao Death Squad daw siya, na ingay maraming pinatay daw si FPRRD, tapos ibubuntong kay BP Sara. So kaya lumabas ngayon yang si Las Cañas para talagang pagtulungan si FPRRD dahil nga nagkakaroon ng lamat yung unit team at una nilang dudurugin si FPRRD, kaya naglalabasan niyang mga yan. So kitang-kita mo na pera, dahil sa pera kaya mong babuyin ang mga tao, kaya mong sirain ang katotohanan, at kaya mong iligay sa kapahamakan ang ating bansa at yung utak ng mga kabataan dahil sa mga kagaguhan na ganyan na kayo lang din naman ang tatamasa ng mga fake news nyo na yan. Kumbaga hindi kitang-kita na hindi para sa bayan yung mga yan. So sino ba ang gumagawa ng mga yan? Yung mga dilawan lang, yung mga liberal party. Kasi hindi titigil yan hanggat hindi nagigising ang mga Pilipino, hindi nagkakaroon ng dunong, ng karunungan ang mga Pilipino, lalo ang mga kabataan. Andyan at andyan pa rin yan para umatake. Gagawa yan ng mga paraan para makakuha ng mga tao. So yan lang din ang problema natin. Kaya dapat nakaobserba lahat ng Pilipino. nag-aalibay lang ako kasi ayaw ko kasi ng ilumanap sa loob ng affidavit na gusto nilang pirmahan ko, no? Ito kasi si Arturo Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayan, na pagpabagsak at the time na presidente si PRRD
nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because, binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya na. Actually, ito siya, no? I remember April 2017 ang lumabas ako. Tumawag yan, galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapantay niya daw ako, something ganon, dahil nga na pinulagar ko sila na sila is mga bayaran. Ma'am, ngayon kung may bagong script, dinadawit pa si VP Sara, sino sa tingin niyo ang nasa likod nitong si Las Cañas? Ngayon, ng mga panahon ngayon. Trillanes, mga Dilawan. Ngayon kasi sa panahon ngayon, alam naman natin kung anong nangyari, no? Unang sa likod talaga nito, as I've said, is ito talagang liberal party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para papagsakin, no? Yung asa Ito pansinin nyo nung term ni FPRRD, sobrang daming binangga ng mga oligarko, mga politiko at mga sakim, mga salot sa Pilipinas. Yung ginawa ni FPRRD na yon ay taya buhay para sa bansa. Tayong mga Pilipino, lalo ang mga kabataan na sobrang uulit, na panay social media, wala kang makikita sa social media kundi kalokohan, walang knowledge na nakikita. Ultimo mga kaibigan, mga post, mga newsfeed, mga usapan, pirming pang social media lang, walang pang kaalaman. Ganito ang konsepto, napakasimple. Noong term ni FPRRD, game changer yan. Hindi ko alam kung bakit kokonte ang nagising ng mga tao nun. Hindi ko alam kung bakit ganon. Kasi dun pa lang magigising ka na na merong isang tao. Milagro to milagro. Milagro na meron pang sumalba sa Pilipinas. At yan si FPRRD na naglakas loob na harapin, banggain ang mga mayayaman, mga oligarko, mga politikong matatagal na sa pwesto nang walang takot. Kahit hindi siya ganon kayaman o hindi ganon kadami ang kapit na politiko, lumaban siya para lang sa mga Pilipino. Ang kakampi ni FRRD ay yung mga tao, yung sambayan ng Pilipino, yung mahihirap na Pilipino. Sino ang kalaban? Ang mga nagpapahirap sa bansa. Yung mga ganid na politiko at mga oligarko na sila lang na yumayaman sa ilang dekada na, at ang mga Pilipino walang magawa. Kahit magreklamo, walang magawa. Kasi may pumipigil may pumipigil sa pag-asenso ng Pilipinas. At yan ang hindi nakikita ng mga Pilipino. Kasi nga, kulang sa kaalaman ang mga Pilipino. Kulang na nga sa pang-intindi. Mababaw na nga yung level of understanding. Hindi pa sila nagtatanong o nagtataka o tawag dito, pag-aralan yung nangyayari. Nagpapadala lang sila sa mga kung ano-anong chismis o news ng mga taong alam naman natin na paninira lang at gustong guluhin ang bayan. Sobrang galing at sobrang tapang ni FPRRD na pwede na siyang anytime mamatay nung panahon niya. Sobrang tindi. May mga politiko ba na gumawa nun? Wala. Walang gumawa nun kundi si FPRRD. Yun ba? Eto, itanong nyo sa mga sarili nyo
Ito itanong nyo sa mga sarili nyo at mga kasamahan nyo, mga kakilala nyo. Itong mga naninira ba na to at yung mga susunod pa na araw, buwan at pagdating ng eleksyon, itong maglalabasan ng mga paninira na ilalabas patungkol kay FPRRD, itanong nyo to. Binalita din ba nila yung magagandang ginawa ng Pangulo, ng dating Pangulong Tatay Digong? Hindi nila sasabihin yan. Pirmes pagkakamali lang. Ano ang intensyon? Napakasimple. Para durugin si BP Sara na nakaupo ngayon at si FPRRD. Napakasimple. Kakampi pa nga yan sa kakampi pa nga yan kay PBBM, mga pasimple pa yan. Kaya ang gagawin niya kasi alam nila mabait si PBBM, kaya dun kakapit yan at nakaupo Kaya ang naiisip ng mga yan, lipas na ang mga Duterte, kaya uunahin nila yan, patahimikin. Pero hindi mangyayari yun. Kasi mismo mga kabataan na ang nakakakita na yung mga strategying ganyan at yung mga susunod pa na gagawin nilang panggulo, paninira, halatang halata na. Obvious na. Kaya sa ayaw nila at sa hindi, yung mga politiko na nakapaloob dyan, lalo si Lenny, shoot sa inidoro yan. Wala nang wala nang dahilan para iupo o iboto yang mga yan. Para saan pa? Wala nang dahilan. Yang mga yan dapat tinatanggap na lang nila yung pagkatalo nila at mamuhay ng, kung gusto nilang tumulong na lang. Kasi nga kaya hahabol, merong intensyon, gusto ng kapangyarihan. At ito nga sinasabi sa interview, ang lumalakad naman ngayon, ang US silang nagbibigay ng pondo. Di ibig sabihin merong pakay ang mga Amerikanong organisasyon na yan para buwagin talaga itong mga nagmamalasakit na tao sa bansa natin, kagaya ni FPRRD. At US alam nyo naman ang issue paglabas dito sa Pilipinas, pilit nilang gustong makuha ang Pilipinas, kaya inuupo nila yung mga politiko na under na liberal party, kasi para maka-counter sila sa mga nangyayari at magawa nila yung mga gusto ng amo nila na Amerikano. Kasi kung mangyayari yan na magiging Ukraine tayo. Kasi ang presidente ng Ukraine napakabobo. Napakasimple ng konsepto. Nasa east ang bansa mo, pero kumampi ka sa Amerikano. Nagalit yung kapitbahay mo. Kasi mapapasok yung yung territory, kumbaga bantayo sa seguridad Ganun kasimple. Kaya kung mauupo ngayong eleksyon o iboboto nyo yung mga hawak na liberal party na yan, mga pinklawan, mga bobo na talaga kayo. Hindi na kayo nagtanda. Sana naman magising na kayo. Pwede kayo maging praktikal, operan kayo, kunin nyo yung pera, pero pagdating ng botohan, huwag nyong iboto. Napakasimple. Tuloy natin. Gusto nyo na naman na pagsasabihan Sa former, yung presidente pa, si PRRD, meron pa nga mga media niyan, meron pang mga international media niyan at the time na nag-meeting kami. Sa pangyayaring ito, nagbiglang ipinasok nila si VP Sara, Ito totoo ito, At the time, na gusto nilang pabagsakin, si VP
Teka, singit ko lang doon sa kanina sinabi ko about sa US. Yung gusto nga mangyari ng US, yung katulad sa Ukraine, yung mamanipula nila tayo. Tapos kunyari tutulungan, katulad nga ng mga EDCA o iba pang gusto maging kasunduan ng mga yan na ino-offer sa Pilipinas. Kasi nga, yung Pilipinas, malapit yan sa Taiwan. Alam nyo naman na nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at ng China. Kung pag-aaralan nyo yung nangyayari na yan, dapat naman talaga na medyo malapit yung Taiwan doon sa China. Kasi ang lumalabas parang mas dikit pa yung Taiwan kaysa sa US. Kaya tong US parang minamanipula niya yung bansa na yon para maging Ukraine. Yung Ukraine ang pinaka malinaw na ebidensya na kayang sumira ng bansa ng US. Kasi yan lang naman ang tactic ng mga yan manggulang. Hindi na sila makakaporma ngayon dahil China na ang pinaka maunlad na bansa at number 1. Wala na silang magagawa kasi US puro lang yan meron diyang organisasyon at kilalang pinakamayamang tao na kumokontrol sa lugar na yan. Kaya kita nyo yung presidente dyan, limited pa yung kayang hawakan ng mga lugar dyan. Kasi meron dyan isang lugar na kahit anong batas na ipatupad ng presidente, labas yung lugar na yon. Kumbaga hindi pwedeng ipatupad doon, hindi nila susundin. Andon yung mga elitista na gustong humawak sa buong mundo. Pag-aralan nyo yan, assignment nyo yan mga kabataan minsan lumabas kayo sa Pilipinas. I know very well na kasali itong sila Marojas. No? Knowing that Marojas is a cousin, ito na naman, of the First Lady. No? Merong mga info na merong mga meeting talaga. No? Ako sa totoo lang, wala na talaga akong tiwala sa mga pangyayari ngayon. Okay? Ito talaga is, alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is because, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang papagsakin, no? Pero hindi nila alam kung bakit nag-start itong gusto nilang papagsakin dati nung presidente pa si King. Ibig sabihin kung kasali si FL Lisa dyan at si Romualdez, ibig sabihin na impluwensyahan sila ng mga dilawan. Diyan tayo malulugmok kapag nagtuluyan. So dapat talagang mag-obserba kayo at dun tayo lang sa totoo. At wag nating hayaang kumalat ang katoksikan sa society. Kasi malala na nga ang sinapit ng society buhat ng kay Aquino. Nawalan ng dunong ang mga tao, nawalan ng pang-intindi, nawalan ng common sense. Kaya ang mangyayari, aanihin nila yan sa panahon ngayon. Magiging mangmang. Kaya makikita nyo sa mga debate, sa mga usapang politics, kahit wala na sa punto, kung ano-ano nila yung sinasabi at naka-entitled sila sa pinangahawakan nilang katwiran. Dito nga lang sa usaping inflation, napakasimple na konsepto. Punta ka sa ibang bansa, i-check mo. Inflation din, halos lahat. Nangungutang ang Pilipinas, nangungutang din ang ibang bansa. Yung pagmamahal ng mga bilihin, kahit nung 80s, 90s, pamahal na ng pamahal yun Kahit noon pa, panahon ng mga magulang natin at lolo, tumataas pa konti-konti ang presyo ng mga bilihin. So bakit kayo magtataka ngayon? Magtaka kayo sa sarili nyo, mga kabataan, mga millennials. Magtaka kayo, mag-obserba kayo
sa karunungan nyo. Kasi napakalayo na ng understanding nyo at mga definition, reason sa mga bagay-bagay. So mapapahama kayo kapag puro false knowledge ang makukuha nyo. Maipapasa nyo yan sa mga susunod na henerasyon. Kaya ingat na ingat ako dyan at talagang bumoboses ako kasi parang walang saysay ang pagsilang ko dito kung hindi ako makakatulong sa mga tao. Kasi nakikita ko yan eh. Nakikita ko yung nangyayari. Nakikita ko yung naging resulta o nabivision ko yung magiging resulta kapag nagtuloy-tuloy yung pagiging toxic ng society. Kaya ako nagsasalita. Pwede ako ma-misinterpret ng iba, mapaghinalaan o kung ano-ano man, pero kung tatanungin mo at makikita mo yung pinaka number 1 na vision, advokasya ng KBTN ay para to sa knowledge ng mga Pilipino. Bigyan ko kayo ng example kung bakit kailangan matatalino o bakit matatalino talaga ang mga Pilipino dapat. Number 1 example, Manny Pacquiao. Marami nagsasabi hindi matalino si Pacquiao. Yan ang level ng understanding ng isang normal na Pilipino. Sabihin ko sa inyo, hindi bobo si Pacquiao kung kahit hindi siya nakapag-aral. Actually, genius nga siya eh. Alam niyo kung bakit? Kasi yung sa boxing na kinatagumpay niya, doon siya nakaporte. Doon siya nakalinya. Eksakto lang na napasok niya kung saan siya fit, kung saan siya talagang nakaporte. Kaya yung pagkapanalo niya, na-reach niya yung ganong level na kilala sa buong mundo, yumaman at maraming panalo. Kasi nga, genius siya doon, matalino siya doon sa porte na yon. Kasi tayo, kapag ganong pangyayari kasi, iniisip natin, talento lang. Sabihin ko sa inyo ang talento, ginagamitan niya ng utak. Hindi mo magagawa yung talento mo kung wala kang utak, kung wala kang knowledge. So, dun siya matalino, kaya nai-apply niya. Pwedeng hindi siya marunong sa ibang bagay, pero doon matalino siya. So, napag-aaralan din naman yung iba sa politics, napag-aaralan din sa kung anong gusto mong trabaho o gusto mong maging sa buhay mo. Lahat naman napag-aaralan. Ang hirap sa mga Pilipino ngayon, tamad kayong mag-isip at tamad kayong mag-self-study. Kaya napapahirapan nyo, hindi lang magulang nyo, kundi yung pagkatao nyo. Yan ang dapat itanong nyo sa mga sarili nyo. Dahil minsan lang tayo mabuhay, kailangan tangina madami kang alam. Tingnan nyo na lang tong screen natin. Andiyan na din naman yan, makikita nyo na maging aware kayo. Yan lang naman nasasabihin ko sa inyo at dapat nakikita nyo na kung sino yung nakakatulong sa atin at yung totoong tao para sa bansa. So yan yung mga nasa screen. Yung post ni Kiko Pangilinan, marami nag-share niyan. Ibig sabihin, sa dami nag-share na yan, madami na namang nautuyan ng mga kabataan. So kailangan natin silang turuan para magkaroon ng pang-intindi at hindi na mahikayat. Pero hindi na yan ganong kalakas, napakahina na yan. Nag-ano lang yan, excite lang yan, tawag dito, nagtutulong-tulong lang yan para kunyari malakas. So yan, nakaligay, tama nga kami, ay hindi, merong unang nakaligay sana tama kayo, sana mali kami, tama nga kami, tanga nga kayo. Tapos ang caption niyan, ang bait ng caption nila ni Kiko Pangilinan na tawag dito na parang gitna siya. So matotal, napakasimple, mabait. Dami ko na sinabi kanina, no, yun lang talaga ang tactics niyan, magiging mabait ngayon yan, pero deep inside,
sa ibang banda kumikilos pa rin yan. May mga binabayaran yung mga tao, mga organisasyon katulad nga nito kay Trillanes, binabayaran ng US. So si Trillanes kukuha din niya ng mga tao, nakukuha pa ng mga tao hanggang sa makuha yung mga kabataan. Same lang din yan ng mga politiko na yan. So sila magkakadikit, nagtutulong-tulong yung mga yan. So dapat kitang-kita nyo na ngayon yan. Ewan ko na lang ha, pagka hindi pa kayo nadala sa mga yan, yung mga nakatulong sa bayan na halos itaya yung pagkatao para lang sa Pilipinas, milagro po yan. Milagro yan. Ako na nagsasabi sa inyo, sinong tao na totoo ang magsasalba sa Pilipinas? Wala, kundi si FPRRD lang. Yan ang totoo. Kaya gisingin nyo yung mga sarili nyo. So yan ang example. Makikita nyo yan, mga kabataan, na makikita nyo yan sa mga susunod na buwan. Dadami yan. Yang nakaligay ito sa baba, yung page na ganyan, We Are Millennials. Matik target niyan, millennials at kabataan. Tapos sasabayan ng kabaitan ng mga politikong hahabol na yan ng mga talunan na hindi na lang magpahinga at tumulong kung gustong tumulong. Kaya gustong makaupo at manalo dahil may ibang interes yan. Tandaan nyo yan, i-notes nyo yan. Yellow, pink, ayan na sila. I-share nyo para maging aware yung mga kabataan at yung mga Pilipino, para maaga pa lang checkmate na nila yan. Sa usapang ICC, kung sino yung mga anti-government na gustong pahatulan si FPRRD at si Senator Bato de la Rosa sa mga ICC, kung may mga Pilipino pa na maniniwala sa ganyan at ipaglalaban yan, baka kayo na lang po ang natitirang mga bobo o mga ignorante sa Pilipinas. Kasi kung ang pambansang bayani nyo si Jose Rizal ay kinastigo at pinatay ng ibang lahi, ng ibang hindi naman natin kalahi, hayaan nyo ba yung pakastigo si FPRRD sa ibang lahi na naman? Ganun kasimple ang konsepto niyan. Dahil namanan nyo yung poor mindset na isinaksak sa inyo ng mga sumakap sa atin na kapag usapang ibang bansa imported, pag usapang mga Amerikano, ibang lahi, mas matalino sa atin. Mas matalino tayo sa ibang bansa, tandaan nyo yan. Isang example na dyan si Manny Pacquiao. So hindi ko na yan kailangang himay-himayin. Kailangan nyo din ng self-study dyan. So kung papayag kayo na litisin si FPRRD, ano ba kayo, sinuswerte? Yung utak na nagpapalakad ng ganyan ay gustong mawala yung mga taong gustong tumulong sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit yung mga simpleng pangyayari nahihirapan kayo. Hindi ko alam kung ganun na ba katindi yung kamangmangan nyo. Anong petsa na? Anong gusto nyo? 2030 na, pero yung isip natin pang mangmang. Paano na isusunod na generation yan kung pirmis tayong ganyan? Ako ilang beses ko nang ine-explain yung mga ganitong mga kaalaman, pero hindi tayo magsasawa hanggat meron tayong boses, kasi yan lang ang matutulong natin sa mga kabataan. Kahit hindi pa nila maintindihan, marirealize nila yan. So ngayon, yun lang naman. Si Las Cañas, alam nyo na, narinig nyo naman yung nagsalita kanina, na dahil sa pera kaya sila lumalakad. At panigurado, pag malapit na ang eleksyon, maglalabas ng mga pera yung mga yan, mga politikong hahabol na yan, at yung US na mga kano
yan ang popondo para bayaran yung mga susunod na mga tao na gagawa ng kalokohan para sirain ang Pilipinas. At inuuna nga nilang sirain si FPRRD. Tinatabunan nila ng masasamang issue, gagawa ng mga kung ano-anong akala mo totoo para ibadibag at ilang paso si FPRRD. Pero nakatatak sa mga Pilipino na si FPRRD ay isang buhay na bayani. Buhay na bayani yan. Totoo yan at nasa history yan. So huli kong paalala pala para hindi ko malimutan, pagpapalapit na yung eleksyon, na-checkmate ko na yan dati, yung mga galawan nila. Gagawa pa yan ng mga page per lugar o per bayan. Kasi dati nung humahabol si Lenny at ibang politiko, nakita ko na nag-a-ads mismo sa newsfeed ko. Kunyari, tiga Bulacan ka, Bulacan for Lenny, Pasig for Lenny, kada lugar, expect nyo na din, kada lugar meron silang i-assign dyan para mangmanipula, para malikom yung mga kabataan, mga millennial. Tapos syempre pagsasama-samahin nila yan per bayan na may nakatoka, tapos i-ads yung mga page na kunyari yung Bulacan for Lenny, na ganito na daw lahat for Lenny, Pasig for Lenny, Zamboanga for Lenny, Bataan for Lenny. Ganon ang strategy nila nung nakaraan. Possible na yan na naman ang strategy yung gagawin ngayon yan. Kasi mga desperado na yan Mga desperado na yan, mga kababayan. Desperado na yung mga yan na gawin lahat ng taktika o tactics para manalo o makaupo sila. At syempre, lalakihan ng pondo ng US yan para maiupo yung mga tuta nila. Kumbaga pakinabangan sila hahabol yung mga politikong talunan na mga pinklawan at yung ibang mga politikong ganid na pasimple, magkakampi-kampi yan. Ngayon, give and take yan. Yung US bibigay ng pondo para manalo yung mga politiko na yan at makaupo. Ngayon, yung ibibigay nilang task doon sa mga politikong mananalo na yon ay pabor sa kanila. Siyempre, yun nga, yung balak na US na maging battleground tayo at gustong madurog ang Pilipinas, ayaw nilang paunlarin. Gusto nilang maging Ukraine. Parang ganun kasi ang gusto nila parang pagka yung bansa ay gusto nila o may gusto silang makuha sa bansa na yan, gusto nilang may makukuha sila, may mapapala sila, mga mababait yan, gaya ng ginawa sa Ukraine, ano sa mga politiko doon, hanggang sa presidente, nakuha niya yung loob. Ngayon, nagkaroon ng conflict sa kanila ng Russia. Tapos, kapag kausap ng US tong president, tutulungan, ganyan, hindi pa pabayaan kahit gerahin. Nung ginera, asa na? Wala na, para mga nagtagong kaibigan mo na tinraidor ka. Ganon. Damage is done. Tapos ang isusunod naman nila ngayon ay Taiwan. Same strat ng ginawa sa Ukraine. Na sige ka, tutulungan, huwag ka ikang mangamba, ganyan, yan. Huwag kang papano sa China. Pero saan ka? 10 minutes lang, kayang durugin ng China yun. At ito ang Pilipinas, sa hindi mo malamang pakay ng US kung bakit gusto talaga nilang mamanipula tong bansa natin, dahil nga meron silang pakay dito. At yun nga ang sinasabi natin, no? Tapos ang pakinabang naman ng mga politiko, may pondo na makukuha. So yung mga politiko, syempre gustong-gusto niyan para makaupo na rin. Para makaupo at magawa nila din yung gusto nila sa pansarili nilang interes. In short, may mga taong
ay politiko na may pansariling interes na hindi talaga tutulong sa bansa. At kakampi pa nga niyan ang US. At iyan ay kumonekta dito sa napanood natin. So kung ito napakasimple, hindi nyo ma-analyze, baka bumaba na lang yung Panginoon yung Kristo para kausapin kayo ng personal, kasi hindi kayo hindi nyo maintindihan, hindi kayo nagigising eh. So yun lang, napagsabihan ko na lamang kayo kasi napakadaling intindihin eh. So yun lang muna, andyan na sa screen natin lahat. KBTN, share nyo na lang, think and analyze. Let's go.